Barya lang sa umaga, yan ang madalas paalaala ng mga driver sa mga commuter. Pero kasabay ng pagkakaroon ng mga electric jeepney, ang barya hindi na raw magiging problema. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Cedric? Yes, Joseph, ang sabi ng mga jeepney drivers na nakausap natin, kung wala naman daw talagang barya, ay para makaiwas naman daw ng abala, willing naman daw sila na tiway na lang yung bayad ng pasahero. Pero kung laging malimit daw na ganito yung sitwasyon, kawawa naman daw yung mga driver. Mabuti na lang ngayon, okay naman itong bit-bit natin. Makikisuyo po ng bayad. At sabi nung ilang mga nakausap natin na transport group, ang sagot daw dito ay ticket sa mga e-ticket sa mga jeepney. Aanhin pa nga naman daw ang barya kung meron ka namang kabarkada. Pagsampa sa jeepney sa sakayang ito sa Quezon City, itong si Kuya, lukot-lukot na Diosdado Macapagal ang dinukot mula sa pitaka. At dahil 20-20 lang ang patak sa biyaheng Fairview, tawag na si Kuya ng saklolo. Ako na lang yung magbibigay ng parataya. Ganun. So, lilibre mo na lang siya. Pag sa susunod na babalik kami doon, siya rin yung maglilibre sa akin. Ang galing ng diskarte, brada. Next time, 200 ulit dala mo. Hindi na, barya na lang. Literal na mas mabigat sa bulsa, pero iwas abala lalo na sa umaga. Marami sa atin marahil, minsan ang bumunot at napakunot dahil wala palang barya. Heto ang diskarte ng ilan. Lagi kong tinatabi ang mga barya para pag magsakay ako, meron akong barya. Tanong ko sa driver kung may barya sa 500. Eh kung wala, di sabihin na lang na libre muna. Magkikita pa naman siguro kami. Dahil hindi naman daw sa lahat ng pagkakataon ay may panukli ang driver, sila na lang daw mismo kung minsan ang nagpapasensya at nagpaparaya. Tanong tayo ng tanong, eto buo rin pala ibabayad ko. May barya kayo? Wala. Paano nga pag wala? Thank you. Thank you. Keep the change. Hindi. Lahat na mamasahe. Libre mo masahe. Paglilinaw lang po, nagbayad kami. Para raw maging smooth ang transaksyon sa loob ng jeepney at para hindi magkalamangan, pinag-aaralan ngayon ng grupong One United Transport Coalition ang electronic card payment system sa mga jeepney. Simpleng paliwanag, wala nang abot-abot ng bayad, hawig sa ticketing system ng Metro Trains. Naka-install sa bubong, no? Sa bubong. Yung isa naman pwede ring install sa likod ng driver. So ang gagawin lang, itatap lang naman yan kasi ipasa yung barya ng 10,000 jeep sa Metro Manila na gusto nating kabitan. Target ng grupo na maging operational ang sistema sa kalagitnaan ng 2015 at parang sa cellphone load. Sa mga convenience stores din daw planong magtalaga ng loading stations. Ang model na ginagawa natin, walang gastos sa driver at operator at sa mga pampasero. No? E-ticketing din ang sistema sa e-jeepney na Comet ng grupong Pasang Mazda. Paniwala ng ilang transport group, sa ganitong paraan, mapoprotektahan hindi lamang daw ang interes ng mga pasahero, kundi pati na rin ng mga nasa manibela. Hindi mo naman binibilang yung bayad. Bumabase ka lang doon sa bumaba dito sa back mirror mo at doon sa taong nagsasalita. Abutan system nga tayo ngayon. So mawawala na lahat yun. This is a modernization of our old jeepneys into a new Comet. Siguro po makakatulong kasi syempre di ba minsan hindi nababaryahan tapos pababa ka na wala pa rin yung sukli. Kasi parang hindi siya convenient. Paano hindi convenient? Ayun, kung bibilin mo pa siya sa mga tindahan, unless kung sasakay ka, di magbabayad ka na lang. Joseph, paniwala rin ng grupong One Utak ay wala naman daw silang lalabiging regulasyon sa LTFRB yung ganitong sistema ng e-ticketing, lalo kung basta daw susunod pa rin dun sa fare matrix o yung tamang magiging singil. Ayon naman sa LTFRB ay pinag-uusapan na rin daw sa kanilang board itong ganitong system ng e-ticketing sa mga jeepney. Joseph? Cedric, so hindi ba yung mga jeepney driver natin yan arawan yung kinikita nila for the whole day, yun din yung ginagastos nila sa gabi, pambili nila ng hapunan. Paano sa sistema na yan, paano nakukuha ng jeepney driver yung kita niya for the day?
Okay, ang explanation sa atin dyan ng One Utak, ito ay pag-aaralan nila ng husto daw dun sa 30 days na kanilang feasibility study na nagsisimula na raw. Ano? Meron silang nabanggit kanina na itong system nitong e-ticketing ay nakakonect daw sa mga bangko. Kumbaga dun makukuha ang sa pagkakaintindi natin on the same day pagkatapos ng isang buong biyahe ng driver ay pwede daw nila makuha yung kanilang kikitahin at saka ng operator doon sa bangko na nakalink doon sa kanilang e-ticketing system, Joseph. So pwedeng i-centralize doon sa operator. Eh, yung namang mga sumasakay ng mga jeep, saan naman sila bibili ng ticket kung sakasakaling matuloy ang ganyang proyekto? Yeah, ang explanation ng One Utak, para rin daw yan na prepaid load sa cellphone. Ano? Pwede sa mga tindahan, sa mga convenience stores, at saka dun sa mga terminal na pwedeng italaga dito sa ganitong sistema, Joseph. Ito bang pinag-uusapan natin na project? This is parang pwedeng mangyari in the near future o ito yung mga plano pa lamang, mga feasibility studies pa lamang na tinitingnan kung mag-work dito sa Pilipinas? Oo, nagko-conduct daw sila ngayon ng feasibility study, Joseph, pero ang target nila is by March 2015 or kumbaga siguro sa kalagitnaan ng 2015, hopefully daw yung ganitong system ay may implement. Pero initially, ang target daw nila is 10,000 units sa buong Metro Manila, Joseph. Yun namang makina, no? Kasi parang isa-swipe mo yan, parang itatap mo sa babasahin. Sino yung magpo-provide nun? O dagdag na gastos yan para sa mga operator ng mga jeepney? Okay, ang explanation ng isang One Utak ay wala raw itong magiging additional na gastos. Kumbaga ipoprovide, pagka na-implement itong ganitong system, provided ito dun sa mga drivers, ang sinabi nila, magkakaroon ng isang aparato dito, dito sa pinaka-entrance, at saka magkakaroon din dun sa may likod ng driver. So pagpasok mo pa lang, pwede ka na mag-tap ng card, o kaya pagpasok mo dun sa likuran ng driver, magta-tap ka rin ng card. Alright, maraming salamat Cedric Castillo at sa iyong Pandar.